Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tarot reading. Sa ngayon po talagang umuugong ang 18 Marines. Ano ba talaga ang nakikita ng tarot sa 18 Marines? Sila ba'y mga sinungaling? Sila ba'y mga totoo? Sila ba ay may dala talagang katotohanan? Ito po ang ating 18 Marines. Ayan, narin siya po. Walang ano to. Yan. Maglaro tayo. Ay, laro. Ano ba yan? 18 Marines. Naku po. Actually po, ito inang bayan po ito ha. Na dumaranas ng krisis. Kaya nga po, 2 poste, isang itim at isang puti. Ito ay nahati na ang ating inang bayan sa pagdurusa. At ngayon ay may mga puti na gusto siyang iahon. So, bakit lumabas ito? Ito po ay isang tao na na ngayon po ay nakataob. Ito po ay namumuno. Kung makikita nyo siya, may pamumuno. So, nakataob ang pamumuno sa inang bayan. At ito ay inilalaban. Yan. Babae, inang bayan na lumalaban na malaman ang katotohanan. Kaya umupo ulit si inang bayan. Napansin nyo, puro inang bayan, puro babae. Ayan. Nag-iisa po ang lalaki at may corona pa siya at nakabaliktad, ibig sabihin, namumuno siya, nakabaliktad ang kanyang pamumuno at inilalaban ng inang bayan ang katotohanan upang malaman kung ano ang totoo sa korupsyon. Bakit sinabing korupsyon? Isang babae, hinahanap ang katotohanan sa malaking halaga sa kanyang kinatatayuan, lupa ng Pilipinas. Ibig sabihin, country of the Philippines. Searching for what is real. For a very big and news. Natural resources, natural fund, government fund, lahat po ay gustong hanapin ng isang inang bayan na humihingi ng katotohanan. At ayon po dito, ang ating sitwasyon ay palubog na ekonomiya. Ayan, bakit ko naman nasabi ang palubog na ekonomiya? Ito po yung pera, ito po na naman yung inang bayan, at ito po ang isang tao na pilay, lalaki. Ibig sabihin po, marami na ang nagsasakripisyo upang malaman ang katotohanan sa pera o pondo ng gobyerno. At ngayon, ito po ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pumapasok po dito ngayon, ang siyam at mahigit pang lalawigan. Ayan. Ibig sabihin, nagre-represent ng mga lalawigan na nakatanggap daw po nung sinasabi nilang male-maleta. Ibig sabihin, front lang po yung lalawigan. It means tao po yun. Tao. Ayan. Ito yung tao, tapos ito yung mga sinakripisyo na ngayon ay pinatutunayan ng mga Marines. Actually, ito attorney nila eh. Ipagpatuloy lang ng attorney nila itong dalawang tao, lalabas ang katotohanan po. Totoo ang sinasabi ng 18 Marines. Ayon sa tarot po ha, hindi po ako. At ang nakakaawa sa kanila, binabatikos po sila. Pero lahat ng dala po nilang dokumento ay katotohanan. Yun po ang ayon sa tarot. Kaya lang, nakakatakot. Maaaring may magbuwis ng buhay sa kanila. Para dun sa katotohanan yun. So, ibig sabihin, delikado ang kalagayan ng 18 Marines. Ayon po sa tarot yun ha. Kasi, may dala po sila, ayan o. May dala po silang mga katibayan. At ito po ay
pinapalooban ng isang katotohanan. Bakit katotohanan? Kung mapapansin nyo po, may oracle po dun sa taas. Kaya lang madilim ang oracle kasi aminin natin, naging kasangkapan din sila para ma-distribute yun. Kaya nga po, sila ang tatayo dahil sila rin po ang kumbaga naka-experience nun. Sabi po ng tarot. At sa ngayon, medyo magulo, pero wag lang pong susuko. May isang tatayo sa inyo na mataas ang katungkulan at ito ay isang bansa. Natutulong para po kayo ay back-upan at ilabas ang katotohanan. Kaya ganyan po magjo-join force ang mamamayang Pilipino at ang ilang politiko na naniniwala na mailabas kung sino talaga ang nakinabang doon sa sinasabi ninyong mali-maleta at sino ang mastermind. Hintayin nyo po. Bibigyan po ng hustisya ang inyong paghihirap. At ayon po dito, maraming sisimpatya at tutulong at magigising dahil ang taong bayan po ay magsasama-sama. Kaya lakas lang po ng loob para sa inyo dahil hindi naman po kami ang nakaka-experience ng inyong na-experience. Matapang kayo sa matapang pero alam namin na ang lahat ng tao ay may kahinaan din. At pasensya na po kung ayon dito po sa tarot ay kinakailangan nyo talagang magtiis, patient, at mapapatunayan nyo naman po na totoo ang inyong mga daladala at sinasabi. Kaya lang po mag-ingat po ha, mag-ingat. Pinag-iingat po kayo ng tarot. Mga 18 Marines. Pero sasaluduhan po kayo ng sanlibutan. Yun po ang sabi sa tarot. So kung ano man po ito, bakit kayo sasaluduhan ng sanlibutan? Ay dahil po sa inyong katatagan at pagbibigay ng pag-asa. Kayo po ang magbibigay ng tunay na ebidensya kung sino talaga ang mastermind. At isang himala po ang darating mula sa kalangitan na tutulong sa inyo. Basta sa tama lang po. Ito po ay naririnig ng universe. Kaya po may dalawang, kanina isa, malaking bansa, tutulong. Ito naman po ay dalawang tao na biglang susulpot at magpapatunay na totoo ang sinasabi niya. Dalawang tao po, di ko alam kung sino yun. Ayon lang po yun sa tarot ha. Inuulit ko, ito po ay ayon sa tarot. So, for the 18 Marines, kung ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, tiis lang daw po at manalig sa Panginoon. Basta lagi nating tatandaan, again and again, ito po ay tarot lamang. Pero may nakita po akong luha dito. Ibig sabihin ng luha ay yung dinaranas ngayon ng 18 Marines sa kanilang buhay at pangamba. Nawa po ay lagi niyong isipin, lalo na sa 18 Marines, that every day, God sent miracle or isang himalaan laging dumarating. Basta wag na po tayong bibitaw sa Panginoon. Salamat po. Bagay yung tawag sa kanila brave. Talagang nagkasundo na sila na sabi nila tinaya natin ang buhay natin ng araw para sa bayan na to pagkatapos ganito lang ang mangyayari. Ganon. One for all for one, sama-sama tayo dito para sa bayan. They are trained not to lie. Pinasumpa namin sila sa Quran, sa Biblia, sa harapan ng Panginoon. O sino man ang iyong Panginoon, ikaw ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. Yun yung usapan doon Kaya sinarado namin ang pinto. Walang media. Tayo lang dito, magsabihan tayo. Ano talaga? Sabi nila, sir, totoo po talaga. Lahat ng sinabi namin, lahat ng dinilibera namin, kahit siguro 10 taon makalipas, 20 taon, these guys will tell you the same thing because nothing is
memorize it. Everything is in their memory because that is actually what happened. Merong it's sizable, very tempting. Hindi nila tinanggap because sabi nila, wala nang maninindigan sa bayan pagka bumigay pa rin kami ng ganito. Actually, tinatanong isa-isa na, halimbawa, ganyan. Bahala sa sir, kung bibigay sa ako, hindi ako bibigay, paninindigan ko to. So ito, and that is also the beauty of a joint affidavit kasi kumalas man yung isa, andun pa rin yung statement niya. General, good evening. Sa MJ po ito. Sir, meron po kayong activity ngayong nakaraan together with the 18 ex-Marines. Maaari ba niyong kwento kung ano pang maaari niyong ma-share sa taong bayan? Kamusta na po ang 18 ng mga magigiting na dating sundalo, General? Yung Brave 18 Opo, ay yung Brave 18. naninindigan sa kanilang declaration, naninindigan sa kanilang nauna ng nilahad sa ombudsman at sinasabi nila na lahat ng sinabi namin ay kaya namin panindigan at lahat ng sinabi namin ay totoo. May ebidensya kami, may mga pictures kami and they corroborated each other na alam nila yung very very yung mga tanong. Actually to be very clear about it, it was a closed door no holds barred meeting between former superiors and the Marines, so you have generals there ng mga dati nilang commander. Magtapatan nga tayo, ano ba talaga? Opo. Pero General, itong pinapakita namin sa video ngayon, ito yung file footage. Hindi po ito yung nangyari kanina or yung nakaraang recent na meeting with the 18 ex-soldiers. Hindi po ito. File footage po yung pinakita namin sa playback. Pero mayroon pong meeting with their superior, sir. Ito, luma to. File footage po ito. Yan yung dati yata, sa Club Pilipino. Opo, Club Filipino. Okay, so sa Club Pilipino, their declarations sa Club Pilipino and their declarations before the Ombudsman and the NBI, pinapanindigan po nila yon. Wala naman silang sinabing bago. They are just saying, totoo lahat ang aming sinasabi. Kumbaga parang from one soldier to another, it doesn't matter what rank. Basta from one soldier to another, ano ba yan? So sabi nila, sir, yun po talaga yung nakita namin, yun po talaga ang nangyari. Pinapanindigan po namin yan, hindi namin binabago ang kahit alin sa mga nilahad na namin. Wala silang nilahad na bago, kundi inulit lang nila yung mga sinabi nila. Difficult questions were asked by their former bosses. Ay paliwanag nila. And we were convinced. In the end, in summation, ang sabi ng pinaka-senior na general na nandun, sabi niya, you know what? I believe you. So, ito, bago kami nagtanungan, pinasumpa namin sila sa Quran, sa Biblia. Walang Quran, walang Biblia, pero sa harapan ng Panginoon, sino man ang iyong Panginoon, ikaw ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. Yun yung usapan doon. Kaya sinarado namin ang pinto. Walang media at tinanong namin sila, yan, tayo lang dito, magsabihan tayo. Ano talaga? Sabi nila, sir, totoo po talaga. Lahat ng sinabi namin, lahat ng dinilibera namin, tanda nila kahit siguro 10 taon makalipas, 20 taon, these guys will tell you the same thing because nothing is memorized. Everything is in their memory because that is actually what happened. Opo, General, kayo po ay abogado, nakita po ninyo yung consistency sa testimonya ng mga dating sundalo, sir. Oh, very much so. Pati yung mata, pati yung mukha, pati yung choice of words. Talagang they are sorry. Very convincing, very positive. Opo. Sir,
Ngayon pong lumantad sila, alam mo naman, uso ngayon yung terminong magkano eh. Inalok po ba sila, sir? May nakwento po ba nila? Inalok ba sila magkano? Ilang milyon? Gaano karaming maleta? May nakwento po ba yung mga dating sundalo, sir, na ganun po ang nangyari? Yes, na kwento. Merong alok. It's sizable. Very tempting. Hindi nila tinanggap because sabi nila wala nang maninindigan sa bayan pagka bumigay pa rin kami ng ganito. Actually, tinatanong isa-isa na, halimbawa, ganyan. Bahala sa sir, kung bibigay sa ako, hindi ako bibigay, paninindigan ko to. So ito, and that is also the beauty of a joint affidavit kasi kumalas man yung isa, andun pa rin yung statement niya. Opo. Pirmado pa rin yun ang lahat. So, mahirap, yun. Opo, sir. Feedback ng pamilya nila, sir. Kamusta? I'm sorry? Pamilya ng Brave 18. Kamusta man? Nakakaranas po ba ng harassment? Paano po ba ngayon, sir? Harassment, wala akong matandaan na sinabi pero difficulty, yes. Kasi walang income yung isa eh. Ang may income yung wife, no? So they try to make things both ends meet. Minsan extra sa ganito, extra sa ganon na trabaho para lamang magkaroon sila ng para mabuhay sa pang-araw-araw. Totoong dumadanas ng sakripisyo yung 18 dahil wala ang trabaho, hindi naman sila makapag-apply ng bagong trabaho in the meantime dahil merong ganitong usapin, Opo. Nabanggit ba nila, sir, yung pagsisisi o remorse? Or paano po ba? Wala ba silang ganong binanggit, sir? Dahil, syempre, ang pagsasalita po kasi ng katotohanan, meron ka po talagang balik dyan. Meron kang dapat mga bagay na isasakripisyo, lalo na kalayaan, sir. Pagsisisi, kahit na sa ekspresyon ng mukha nila, hindi ko nakita eh. Bagay yung tawag sa kanila eh, brave. Talagang nagkasundo na sila na sabi nila tinaya natin ang buhay natin ng araw para sa bayan na to pagkatapos ganito lang ang mangyayari, ganon. So kaya one thing for sure also na ako nagtanong noon medyo may pagka-cross examine ko. Noong una hindi nila alam they were just doing their job for what they were hired for. So, deliver dito, deliver doon. They thought it was the normal course of Saldi's business. Negosyante kasi si Saldi. The only time they realized merong mali sa mga pangyayari nung lumabas na si Master Sergeant Gutesa. So, parang nagkaroon sila ng realization and then kung magkakasama sila, sabi nila, ang gagawin natin dito? Yun. Kaya, they said, one for all for one, sama-sama tayo dito para sa bayan. General, ito bang mensahe po ng 18 ex-soldiers o ng Brave 18, ito po ba ay nakakarating sa active na mga personnel ngayon, sir? Mga aktibong general, mga aktibong opisyal po ng hukbo na ngayon po ay nagsisilbi sa pamahalaan? Malaki ang aking pag-asa na dahil sa nangyari kanina ay maaaring makarating kung hindi pa nakakarating sa mga nasa active service because nag-uusap-usap naman yung mga yan alam ko nalaman nila at malalaman nila ang totoo. Sabi ko nga sa iyo, from one soldier to another soldier, mahirap magsinungaling. Hindi medyo mahirap yon sa kanilang training they are trained not to lie. Opo. Attorney, huli na lamang po, i-clarify ko lang. So wala pong problema pag nagkaroon po ng joint affidavit po. Kasi may narinig ako na tsaka daw sila papansinin kung may solo-solo na raw silang mga affidavit. Attorney? That is just an excuse, very stupid one. No?
I'll tell you this, a statement of the joint statement or individual statement, na-pinpoint naman dun sa affidavit kung sino nagsabi ng alin kung sino-sino mga involved. Kasi nilalagay naman dun kung sino yung mga involved doon. For example, yung ICC boys, yung mga involved doon sa pagdating ng, nasa statement nila to I'm just quoting them. Sabi nila, ICC operation, ang tawag nila doon sa kanilang joint affidavit. Sinabi nila kung sino-sino sa kanila yung involved sa kanilang 18. No? I think there's 5 or 6 of them na involved. So, sino nagpapalit ng dollars? O, taas kamay. O, sige, anong ginawa nyo? Ganon. Sabi niya, tinanong ko, saan kayo nagpunta? Sir, sa Makati. O, pagpunta nyo ba doon, nagbilangan pa o hindi sir, gawa na yung binigay, palitan na lang kami ng maleta. Magkano ba naman ang maleta? 2 maleta po, 56 million. 56 yung conversion nun di ba? So, $2 million. Tapos, saan nyo dinala? O yun, yung mga ganon. Kailan yun? Yun po yung time na meron na kaming sinundo na mga, unang-una kasi foreigners, hindi naman nila alam na yung mga foreigners na yun is taga-ICC. Eventually sa kanila nalaman, mga taga-ICC pala ito. And then tinanong ko, sige, kailan ba nangyari yon? Sabi niya, 2023 sir, nung December yata yung sinabi, hindi ko matandaan. Sabi ko, sigurado kayong 2023, hindi 2019, hindi 2018. Sigurado kami 2023 sir. Sabi ko, bakit kayo sigurado? Sir, pagkatapos ng pandemic yun wala namang pandemic noong 2019, noong 2018, di ba? So, sure sila doon sa kanilang sinabi. Kanina nyo binigay yung dollar? Sino ang tumanggap ng dollar? Si Sonny Trillanes. Sino ang palaging kasama ng mga foreigners? Si Sonny Trillanes. Palaging ka-meeting. Palagi nilang binabanggit si Trillanes. Si Trillanes yung nagdadala ng witness. Si Trillanes yung nag-iimbestiga doon sa mga witness, nakikinig lang yung mga taga-ICC. Yun yung recollection ko nung sinabi nila kanina. I could be wrong pero napaka masyadong fresh So yung ganun ba? It was him all along, all the while. Pagkatapos, tinanong ko, sabi ko, bakit kailangan nyo ng $2 million para ano? Sir, hindi ko alam. Dinala namin doon kung saan nakatira yung mga ICC investigators. Eventually, nung nalaman nila, sinabi pa nila yung mga pangalan. Eksakto yung mga pangalan na ito, ganyan. Tapos, dinidescribe pa nila. Bawal kasing picturean pero somehow, nakaproduce sila ng picture sa mga footages, at saka yung mga lakad-lakad. Siyempre, mga sundalo to, kung may picture sila, yun, pinakita nila. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.